Pag-usapan niya natin, ayan, si President Donald Trump yan. Bumalik sa White House bilang bagong presidente for another 4 years. Okay, kaya ako pinapakita ito para lang may idea po kayo. Pero itong aking pong topic ngayon ay aking sariling opinion at sa aking sariling pananaw at akin din hong sariling idea at siguro suggestion na rin para sa ating administrasyon. Hindi man hinihingi pero voluntary kong ginagawa ito sa kapakanan ng Pilipinas, ng mga Pilipino dito at mga Pilipino sa Amerika. Sa tingin ko po, dapat bigyan ng panahon, paglaanan ng panahon at unahin ni Pangulong Marcos na kung siya ay anuman ang mga pinagkakabalahan ngayon, alam kong marami, lalo dito sa ating bansa, i-schedule niya, gumawa siya ng paraan na magkaroon siya ng working visit, hindi state visit. Working visit, magtatrabaho siya para makausap si President Donald Trump para ma-renew ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos sa maraming aspeto. National security, West Philippine Sea issue, at saka immigration policy, business, at marami pang iba. Pati modernization ng ating military at ng lahat, lalo na ang Coast Guard. Kaya ko po nababanggit ito sa aking sariling interpretation at opinion. Napakahalaga na ito ay ma-maintain ng ating Pangulo ng Pilipinas ang relasyon kay President Trump. Kasi si Trump po, ibang klaseng presidente rin yan. Negosyante kasi yan, hindi yan politiko eh. Hindi nga po yan naghawak ng kahit anong local position sa Amerika. Biglang naging presidente, pangalawang beses na ngayong pagkakataong ito at priority niya talaga business. Ayaw niya ng kung ano-ano. So kaya ko nababanggit na kailangan ang Pangulo ang lumapit doon. Huwag na nating hintayin na tayo ay tawagin pa ni President Trump. Tawagin pa si Pangulong Marcos kasi matagal yun. Sa dami ng gustong makipagkita kay Trump, sa dami ng gustong mag-courtesy call sa kanya, sa dami ng gustong mag-state visit or working visit sa Estados Unidos under Trump administration, mahirapang makasingit ang ating pamahalaan kung maghihintay pa tayo. Kaya yan ang challenge natin at hamon na rin talaga. Hindi lang kay Pangulong Marcos as chairman ng Foreign Relations, kung hindi yung Department of Foreign Affairs, Secretary Manalo at Philippine Ambassador to Washington, D.C. na si Ambassador Romualdez. Yan ang dapat nilang gawin. Maisingit, makabiyahe si Pangulong Marcos sa White House para makipag one-on-one sa bagong Pangulo. Kung ano nga ba ang magiging relasyon at ano ang may tutulong. Lalamig ba ang mainit na tulong ng Amerika sa Pilipinas? Lalamig ba ang maraming mga inaasahan nating expectation tungkol sa security at West Philippine Sea issue against China or issue sa South China Sea? Mahalaga po yan. At yung business, alam naman nyo, para sa inyong kaalaman, number 1 pa rin ang American Business Group na foreign investor dito sa Pilipinas. Kailangan ma-renew yan at magtuloy-tuloy. Kasi iba nga pong klase rin na liderato itong si President Trump. Kaya unulitin ko sa aking pong pananaw, ito ang dapat unahin ng ating Pangulo, ang mag-travel sa Amerika. Okay, kahit na malamig, kahit anong weather. Ngayon, huwag na patagalin. Ngayong taong ito, dapat gawa na ng paraan. Kasi marami tayong dapat na malaman. At dapat maging maganda ang relasyon. Hindi naman ho ito sabihin na nung iba, bakit tayo magmamano sa Amerika? Bakit tayo ay lulod sa Amerika? Ay huwag na nating huwag nating pairalin ng pride dyan. Aminin natin, kailangan natin sila. At kailangan din tayo. Yan po yung dapat sinasabi na, iba ko yung mga gunita, sinasabi ng nakaraang gobyerno under President Joe Biden, kasintigas ng bakal ang relasyon ng Amerika at ng Pilipinas. Yan ang dapat malaman natin sa magitan po ng aking sinasabing dapat unahin ni Pangulong Marcos na magbiyahe sa Washington DC at alamin kay Pangulong Donald Trump kung kasintigas pa rin ba ng bakal ang relasyon ng Amerika sa Pilipinas,
sa ilalim ng Trump administration. Although may magandang balita dahil yung po yung bagong US Secretary of State na si Marco Rubio ay nagbigay na ng warning at kanya sinabing hindi tama ang ginagawa na harassment ng China sa Pilipinas at sa Taiwan. So medyo maganda-ganda yon. Pero siyempre, Secretary of State lang yon. Pero importante yung presidente, si Trump. Okay? So yun po yon. At siyempre, lalo na yung business. Importante yung business. Ay napakarami ng business ang Amerika dito sa Pilipinas. At yung modernization ng ating military. Nangako ang Amerika tutulong. So tingnan natin kung itutuloy yan. At isa sa climate change. Alam naman natin laging sinasabi ni Pangulong Marcos ang problema sa mundo, climate change. At tayo ay biktima rito. Dahil tayo madalas tinatamaan ng kalamidad. Kung nagbabago pa ang panahon, delikado. So anong plano? Anong proteksyon maibibigay? Anong policy ng Amerika at proteksyon maibibigay sa Pilipino sa ASEAN tungkol dyan sa isyong yan? Marami pang iba. Kaya po, hindi naman natin pinangunahan. Idea ko lang ito. Kung ang Malacanang ay maniniwala, salamat. Kung hindi, bahala sila. At least ako, sinasabi ko ito. At ng isa pang isyong napakahalaga. Ano ang magiging treatment ni President Donald Trump sa mga Pilipino sa Amerika? Isa yan sa dapat alamin ni Pangulong Marcos. Kaya dapat magpunta ang Pangulo at huwag kalimutan yan. Ano ang kalagayan, ano ang magiging buhay at kalagayan ng mga Pilipino sa Amerika? Milyon ang Pilipino sa Amerika. Hindi lahat ng Pilipino nasa Amerika ay American citizen at dual citizen. Marami dun wala pa rin legal na dokumento. Ano ang mangyayari? Nung pag-upo kahapon, kaagad kasama sa mga pinirmahan yata ni Trump ay yung immigration policy niya. So ayaw niya talaga na manatili doon mga illegal, mukhang di-deport talaga. So yan. Mahalagang pangalagaan at pinapangalagaan naman ni Pangulong Marcos pero dapat unahin. So yan po yung aking idea. Ano yung paniniwala? Tama ba yung idea natin at opinion? Unahin ni Pangulong Marcos ang pagbiyahe sa Amerika para ma-renew ang relasyon sa bagong Pangulo? Malaman din kung anong kalagayan ng Pilipino at maproteksyonan ng mga Pilipino sa Amerika. Ang Amerika, ang mga Pilipino sa Estados Unidos, ang isa sa napakalaki ng mga remittance, $1 billion remittance ng mga Pilipino sa Estados Unidos na nakakatulong sa Philippine government, Philippine economy. So, kaya mahalagang pahalagahan din ng Pangulo at alam ko naman na gagawin yan. Akin lang kung sinasabi ito. Kaysa sa ibang bansa, halimbawa, magbiyahe sa ibang bansa, kung ano-ano, palagay ko mas unahin. Kasi ngayon taong ito, by September, meron na namang United Nations General Assembly. Ayaw ko kung pupunta rin si Pangulong Marcos. Pero hindi yun. Kasi General Assembly yun. Ang mahalaga yung direkta working visit sa Washington DC sa Office of the President at matataas na opisyalis ng Amerika para nga humalaman kung ano ang magiging galaw sa susunod na 4 na taon under President Trump at itong natitira na mga taon hanggang 2028 under President Marcos. Mahalaga yun. Although nag-usap na sila, binati na ni Pangulong Marcos yata kung di ako nagkakamali. Okay? At noon pa ay binati na rin ni Trump si Pangulong Marcos nung upo ito noong 2022. So kaya mahalaga lang na yung personal na pagkikita para matalakay yung mga bagay na aking nabanggit. Kayo po na mga followers ko, subscribers at viewers na nasa Estados Unidos o nasaan man lugar sa buong mundo na may kamag-anak sa mga Pilipino, ginawa ko itong topic na ito para sa inyong kaalaman. Hindi ko pinangunahan si Pangulong Marcos, idea lang ito, opinion lang ito, suggestion lang ito. Kung gagawin niya, okay. Kung hindi, wala tayong magagawa. At least, may parating ko yung aking pagmamalasakit sa mga Pilipino sa abroad at yung pakinabang ng Pilipino at ng Pilipinas sa patuloy na relasyon sa Estados Unidos ng Amerika. Please like, share ng video ito.